Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Salamat ha. Nalilibre tuloy ang pang-lunch ko. At masasarap ang pagkain. Heto. Busog tuloy ako. Nasira na naman ang diet ko. Magiging balyenada ako dito eh. Para sa akin, mapabalyenan ka man o maging walis tingting katawan, mamahalin pa rin kita. Tanggapin mo lang inialok kong pag-ibig ay magpapakasal tayo kagad. Martin. Seryoso ako, Sofia. Mahal kita at handa kitang pakasalan. Kahit ngayon din, kung tatanggapin mo ang alok ko. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ngayon ka pa aalis? Nakahanda siyang tumulong sa'yo para makapagtapos ka ng pag-aaral. Alalahanin mo magandang kinabukasan mo ang nakasalalay sa pag-alis mo dito. Aanin ko naman magandang kinabukasan na sinasabi mo. Kung wasak naman ang pagkatao ko dahil sa pagmamaliit niya sa akin. Nathan, alam mo, may mga sandali na nakakabuti ang masasakit na salita na naririnig natin. Ang ibig kong sabihin, gawin mong hamon sa iyong pagkatao ang mga masasakit na sinasabi sa iyo ni Ma'am Sofia. Hamon sa akin? Oo, para lalo kang magsumikap sa buhay. Gusto siguro ni Ma'am Sofia na hindi ka matulad sa iyong ina na walang natapos, kahit hanggang sa gawaing bahay lamang ang alam. Ang ibig kong sabihin, gusto ni Ma'am Sofia na umasenso ka sa buhay. At sino yung Ma'am Sofia na yan para pakialaman ng buhay ko? Sino siya para sa sinasabi mong naghahangad lamang ng magandang buhay? Samantalang mula pagkabata ko, wala nang ginawa kundi hamakin ako.
Talaga, attorney. Wala nang palatandaan na ididimanda pa ako ni Congresswoman Montelemano. Di mabuti kung ganun. Hindi ko naman sinasadya na banggain siya. O, tama ka, attorney. Nadala lamang siya siguro naggalit sa akin. Ha? Ano? Ikaw talaga kung ano-ano ang pumapasok sa isip mo. Ano na naman? Saan mo na naman nakuha ang chismis na yan? Nako, huwag ka lang ang ganyan. Iba na yung pag-usapan natin. Matanda na tayo, attorney. No comment ako dyan. Basta iba na lang yung pag-usapan natin. Dahil tulad ng nasabi ko na matanda na ako. Itutuon ko na lamang ang atensyon ko at panahon ko sa mga anak ko. Ay, salamat sa impormasyon, okay? Bye. Ay, lokong attorney yun kung gano'n ang sinasabi. Papa, Brandon, anak, aalis ka na naman ba? Kakalating mo lamang ano naman ang gagawin ko dito sa bahay, Papa? Magmumukmok? Nabubuling ako dito, no? Di maghanap ka na lamang ng trabaho mo. Kung gusto mo, doon ka kay Colonel Villavista dahil, ano ba naman kayo, Papa? Nagsasama naman kayo sa pagpapakain sa akin? Pinagtutulungan niyo ako na magtrabaho? Ikaw itong nagsabing nabuburing ka na, di magtrabaho ka para may mapaglibangan ka. Teka nga muna. Saan mo pa pala kinuha yung kotse? Binadala mo kagabi. Yan na nga ang sinasabi ko sa inyo, Papa. May sarili akong diskarte para magkapera. Kaya nga kita tinatanong, paano ka nagkaroon ng sasakyang ganon? Hindi naman kita binibigyan ng pambili mo. Wala ka namang trabaho. Pinangungunahan niyo kasi ako. Samantalang may sarili naman akong abilidad para magkapera. Sige, Papa. Alis na ako. Oh, Brandon! Brando! Bumalik ka rito! Kinakausap pa kita! Brando! Anak, huwag mo namang gawin ito. Paano naman ako? Kung ayaw ninyong umalisin lang, sige po, rerespetuhin ko ang desisyon ninyo. Pero ako, aalis talaga ako. Wala kang pupuntahan, anak. Saan ka titira? Lalaki po ako, inang. Pwede akong matulog sa kalye. Bakit mo pagugustuhin matulog sa kalye? Gayong ang laki-laki ng bahay na ito para sa'yo. Lumhang maliit na ang bahay na ito para sa aming dalaw ni Ma'am Sophia. Kaya aalis na po ako. Huwag po kayong magkalala. Iiwan ko sa inyo itong cellphone ko para anumang oras ay pwede ninyo akong tawagan. Magagalit si Ma'am Sophia. Ay na naman kayo nang Wala nang ibang boses na pinapakinggan ninyo kundi boses ni Ma'am Sophia. Samantalang ako na anak ninyo. Inaaya nyo na lamang nasaktan ni Ma'am Sophia. Nagkakamali ka, iho. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya lang ano? Hindi. Kaya lang ano, inay? Natatakot kayo na kampihan ako? Dahil sa inyo naman magagalit si Ma'am Sophia? Hindi sa ganun, anak. Basta po, buo na ang desisyon ko. Aalis na po ako sa bahay na ito. Sasama man kayo o hindi.
Aling Sean, nagmamadali ho kayo. Baka kayo madapa. Bakit ho ba? Tatawagan ko si Ma'am Sofia. Bakit po? Kailangang makausap ko siya. Sa akin nyo na lang sabihin. Tutal, pupunta ako sa opisina niya ngayon. Hindi na. Kailangan ngayon na. Bago pa makaalis si Nathan. Ho? Bakit ho ba? Nag-iimpake na kasi si Nathan. Kaya't kailangang malaman niya. Aling Sean, huwag niyo munang sabihin ha. Baka pagalitan siya ulit. Hayaan niyo muna na kausapin ko siya. Nathan! 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 Oh, bakit? Buksan mo itong pintuan. Mag-usap tayo. Oh, bakit na naman ba? Ang sabi... ha? Totoo nga. Nag-iimpake ka ng dump mo. Aalis ka na ba talaga? Oo, bago pa tuluyang mawala ang respeto ko kay Ma'am Sophia. Mabuti nang aalis ako. Nathan, kung aalis ka, paano naman ako? Ha? Kung aalis ka, malulungkot ako. Anong ibig mong sabihin? Mahal kita, Nathan. At labis-labis akong malulungkot kung aalis ka dito. Mabel? Kaya pakiusap, huwag kong umalis, please. Mabuti at naririto ka na, Brandon. Panatag na ngayon ang loob ko. Bakit naman ho? Tulad ng sinabi ko sa iyo noong isang linggo, aalis ako. Mangingibang bansa ako. At sa iyo ko iiwan ang aking negosyo. Kaya nakahanda ka na bang maging boss ng aking mga tauhan? Parang hindi pa rin ho ako makapaniwala. Hanggang ngayon sa maikling panahon na pagkakakilala natin sa akin ninyo kaagad ipagkakatiwala ang inyong negosyo. Kailan nga lang tayo nagkaharap ng personal. Pero lagi ka namang naikakwento sa akin ng mga tauhan ko. Ganun ho ba? Oo. Siya nga pala. Nakapagpa-enroll ka na ba sa sinasabi ko sa iyong universidad para sa kurso mong abogasya? Ay, oo. Pero hanggang lamang ang ginawa ko ang mag-enroll. Okay lamang yan, Brando. Ang importante lang naman sa akin ay mailista ang pangalan mo sa school na yan. Pero hindi kaya nagsasayang lamang kayo ng pera. Nagbayad ako ng tuition fee pero hindi naman ako pumapasok. Siguradong ibabagsak ako ng professor ko. Dahil mula nang magsimulang klase, hindi na ako pumasok. Huwag mo nang alalahanin ang bagay na yan, Brando. Dahil habang naririto ako, matutupad ang pangarap mo. Ano kung ibig niyong sabihin, bossing? Hindi mo na dapat problemahin ang bagay na yan. Dahil sa bagay na yan, ay pera ko na ang bahala. Hindi ko to dapat sinasabi sa'yo. Pero ito lang ang alam kong paraan para kahit papaano mapigilan ka sa plano mong pag-alis. Mabel? Nakakahiyamang sabihin, pero matagal na akong may pagtingin sa'yo, Nathan. At lubha akong malulungkot kung aalis ka. Kaya pakiusap, huwag ka namang umalis. Nathan, anak, Inang? nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang umalis. Paano na lamang ako? Iiwanan mo ako dito? Sa akala mo ba ay
makakapagtrabaho pa ako gaya ng dati. Hindi na, anak. Dahil ikaw lagi ang maiisip ko kaya pakiusap. Alang-alang man lang sa akin. Huwag kang umalis. At bukas na gabi na pala ang flight mo. Oo, Sophia. Kung ganun, bakit mo pa ako dinaanan sa opisina? Hindi ba dapat ay abala ka na sa pag-iimpake ng mga dadalhin mo sa ibang bansa? Kung mayroon mang mas mahalaga sa akin, ay yun ay ikaw. Anong ibig mong sabihin? Umaasa ako na sa huling mga oras ko bago ang aking flight, ay magbago ang desisyon mo. Magbago ang desisyon ko? Oo, Sophia. Dahil kung magbabago ang desisyon mo, kahit naka-schedule na ang aking flight, ay kakansilahin ko para sa ating dalawa. Martin, tulad ng sinabi ko sa iyo, at muli kong uulitin, hanggang sa magiging magkaibigan lamang ang maibibigay ko sa iyo. Ayoko namang pilitin ang sarili kong mahalin ka dahil sa sarili ko naman ang niloloko ko. Kung ganon, wala talaga akong maaasahan sa iyo. Ikinalulungkot ko, Martin. Wala talaga akong nararamdamang pag-ibig sa iyo. Sana ay naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Pero sana hindi pa rin mapuputol ang komunikasyon natin sa isa't isa. Oo naman. Mayroon bang magkaibigan na hindi nag-uusap? Siyempre, naririto lamang ako ang kaibigan mo. Kung may problema ka, naririto pa rin ako. I-text mo lamang ako o tawagan mo ko. Maraming salamat kung ganoon. Asahan mo, kahit naroon na ako sa Italy, ay lagi pa rin kitang tatawagan. Totoo ba yung sinabi mo sa akin kagabi na... Na ano? Yung sinabi mong... He? Sabi ko lang yon para hindi ka umalis. Kaya nga ito nga hindi na ako umalis. So, tayong dalawa na ba? Wala ako maalalang sinabi ko kagabi, ano? Sus, inamin mo na sa akin kagabi. Wala nga ako maalala ng sinabi ko sa'yo kagabi. Ang ibig mo palang sabihin, ay binabawi mo na yung sinabi mong... Wala nga akong sinasabi. Makaalis na nga. Ang ali, napikon. Binabati kita sa iyong pagtatapos, Nathan. Salamat, Mabel. Maraming salamat. Salamat? Saan? Dahil sa'yo. Dahil sa pagpipigil mo sa akin. Ha? Anak, Nathan, Inang, binabati kita, anak, sa iyong pagtatapos. Natutuwa ako dahil sa wakas, natapos mo rin ang kolehiyo. at yun ay dahil sa matyaga ninyong pagsubaybay sa akin. Hindi ninyo ako sinukuan, kahit ako na mismo ang sumuko. At dahil sa pagpigil ninyo sa akin noong araw na determinado na akong umalis sa bahay na ito, naroon pa rin kayo. Hindi ninyo hinayaang mangyari ang kababawan ng kabataan ko. Bagkus, nakiusap kayo sa akin para na rin sa sarili kong magandang kinabukasan. Oo na, pero bago tayo mag-iyakan, tara muna sa paborito kong restaurant. Bakit?
may treat ako sa'yo. Talaga? Ikaw na super kuripot, ililibre kami ng inay. Super kuripot ka dyan. Hindi ako kuripot Alam ko lamang na ilagay ang pera ko sa kung saan dapat ilagay. Hindi tulad yan ng iba na napakagastador. Inang, narinig ninyo? Ititreat daw tayo ni Mabel. Pupunta daw tayo sa mamahaling restaurant. Pero hanggang sa loob lamang tayo. Ililibre daw tayo ng tubig. Brandon, kumusta ang negosyo dyan? Dumarami na ho, mga parokyado natin, boss. At sa maniwala kayo sa hindi, awag ko na ang isang baluarte. Talaga? Oo, boss. At marami na rin tayong tauhan. At ilan sa mga tauhan yung miyembro ng mga alagad ng batas. Mukhang hindi ako nagkamali ng pagkuha sa iyo bilang aking kanang kamay, Brando. Talagang hindi ka nagkamali, boss. Dahil lahat ng mga tauhan mo, ako ang may mabilidad. Alam ko. At dahil dyan ay mayroon din akong magandang ibabalita sa iyo. Ano yun, Boss Martin? Isa ka ng ganap na abogado ngayon. Ano ho, sir? Tapos mo na ang kursong abogasya. Ano? Oo. Tapos mo na ang kursong abogasya. At ngayon naman ay lalakarin ko ang pagiging ganap mong abogado. Totoo nga bang natapos na ni Brando ng kurso nitong abogasya? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.